Sa harap ng patuloy na hamon ng pagbabago ng klima at lumalalang krisis sa pagkain, mahalaga ang papel ng mga makabagong pamamaraan sa agrikultura. Isa sa mga organisasyong nanguna sa ganitong hakbang ay ang Sibol ng Agham at Teknolohiya o SIBAT. At ngayon mga ka-RSP, pag-uusapan natin ang mga konkretong hakbang at tagumpay ng SIBAT sa pagpapalaganap ng agroecological practices. At makakapanayam natin patungkol dyan ang Executive Director ng SIBAT na si Miss Estrella Catarata at ang isa sa board member ng naturang organisasyon na si Miss Ana Oliquino Abasolo. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga sa Rise and Shine at sa mga nanonood. Alright. Yeah. Welcome back, ma'am, and welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. We want to know, ano pinayunin itong Sibol ng Agham at Teknolohiya o yung tinatawag nating SIBAT, which is I think more on making sure the development of different agroecological practices. So baka pwedeng banggitin nyo rin po itong agroecological practices in layman's perspective para alam din po ng ating mga kababayan. Lalo na alam natin malaki ang tulong nito sa kalikasan at maging sa pagpapabuti ng produksyon ng pagkain. Tell us more, ma'am. Ang SIBAT bilang isang non-government organization ay tumutulong sa mga magsasaka at mga komunidad ng mga indigenous peoples para mas mapayabong pa ang kanilang produksyon sa pagsasaka sa pamamagitan ng pagturo sa kanila ng mga sustainable agriculture technologies kung saan ito ay makakabawas sa kanilang gastusin pero ang produksyon ay maging maramihan din, makaprotect sa ating kalikasan. Sustainable as well. And can you be more specific po, Miss Ana, dun sa agroecological practices na ipinatutupad ng inyong organisasyon sa mga komunidad? Ano po yung mga itinuturo nyo sa kanila? Perhaps my colleague here, si Ma'am Ana. the agriculturist. Oo. So yung mga technologies natin para sa, kasi tinatawag natin siyang sustainable agriculture. So dapat ito ay nakakaprotekta sa ating lupa, Okay. nakakataas ng produksyon sa mga magsasaka. So unang-una yung mga technologies sa pagpapataba ng lupa, paggamit ng mga natural na compost or mga vermicompost na ginagawa lang ng ating mga magsasaka sa kanilang farms or sa kanilang So imbis na taniman. imbis na bumili ng mga fertilizer, pampataba, sila din gumagawa ng abono. Oo, yun yung layunin ng sustainable. Kasi kung halimbawang bibili, hindi ito makakadagdag pa ito sa gastos. Oo. Pero kung kukunin lang sa kanilang mga taniman ay pangmatagalan yung source ng kumbaga raw materials na ginagamit for fertilizers. Galing. Ano ba nakita ng SIBAT? Why are you guys doing this? As a non-government organization, syempre, advocacy din namin, no? Promoting agriculture, sustainable agriculture and appropriate technology para matulungan ang mga magsasaka dahil alam naman natin na hirap na sila sa kanilang buhay at alam din natin na masyadong mahirap ang magsaka ngayon at mas problema ang kakulangan sa pagkain. So kaya sa pamamagitan ng sustainable agriculture practices, ang pagsasaka ay makikita natin na mas feasible pala ito at kinakailangan natin kasi hindi lang nakakatulong sa mga magsasaka, pati din sa atin na mga konsumidor na ang kinakain natin na pagkain at least sigurado tayo na safe from toxic chemicals and fertilizers. Kasi nga, ang ginagamit na fertilizer, galing din doon sa mga pananim. Natural. Okay. So, paano po nasisiguro na inyong organisasyon na ito ay pangmatagalan? Lalo na sa usapin ng sustainability at yung social equity at access sa mga resources. Sa pamamagitan ng, syempre mga magsasaka kasi ang mag-implement, no? Okay. Or maniniguro niyan. At sila ang kailangan nilang panghawakan yun, tinuturuan sila. Bibigyan sila ng mga trainings para matuto na sila. So kahit wala dyan ang SIBAT or kung sino mang NGOs na may ganun ding ginagawa sa mga magsasaka, ay kaya na nilang gawin sa sarili nila.
Okay. You have different areas na for sure na napatupad na yung iba't ibang klaseng practices on this. I want to know anong mga areas ito. For sure, hindi naman kailangan laging matutukan ito. Kamusta nung naiwan nyo sa kanila? Are they still practicing this? Kasi we want to know, baka mamaya aware lang sila, they're knowledgeable about it, but they don't practice it unless merong intervention with the LGUs or with the barangays or with other non-government organizations. How's your monitoring and evaluation on this? So, sa implementation ng agroecological practices o sustainable agriculture, malawak yung naging saklaw nung SIBAT. Okay. Nakapag-train at nakapag-implement ang mga farmer organizations sa Cebu, Central Visayas basically, Okay. Cebu, Bohol, Negros, at meron din tayong tinututukang farm ngayon sa Capas, Okay. Tarlac. So, at marami pang iba. Pero yung pagmo-monitor na ginagawa natin sa kanila ay yung patuloy pa din na pagbibisita Okay. or pagbibigay ng mga follow-up trainings. Kung ito ay nakuha na nila ngayon, bibigyan pa din natin sila ng ano yung advance na pwede pa nilang matutunan o kaya yung mga bagong pamamaraan bukod sa naituro na sa Ano kanila. sabi nila, ma'am? Ano reception? Siyempre, unang-una, nung mga tinuturuan Kasi natin syempre, hindi sila. lahat makaka-integrate doon from traditional going to the advanced part. Mahirap. Hindi siya mabilis na ituruan or i-implement yung mga programa or teknolohiya. Pero kaya kailangan nakatutok yung SIBAT. Merong mga staff na talagang sa umpisa ay nakatutok sa kanilang kung paano tuturuan, kung paano gumawa ng So, fertilizers. naka-adjust naman sila. Oo, yes. Okay. How about the remote areas po? Meron po ba kayong target na puntahan? Kasi, syempre, may mga agricultural provinces, pero meron po mga remote areas na nangangailangan ng ganito. Medyo remote talaga kasi we're talking of farming communities in Cebu, Bohol, and Negros Oriental, and also in Cordillera areas. Sa simula, mahirap. Mahirap talaga dahil nasanay ang mga magsasaka sa yung chemical farming. So ngayon, tuturuan mo sila uli. Tapos, sa simula, parang hindi sila basta-basta makumbinse. Pero later on, nung makita na nila na maganda pala ito. Effective. Oo, at bawas gastos din sila. So, dahil nung nakumbinsi na sila, hindi na namin kailangang at pwede silang turuan para magturo sa kapwa magsasaka. Ano pong banggit ng Department of Agriculture about this? Were you collaborating with them, or did they see what you guys are doing? Are they trying to have an intervention with this as well with other farmlands here in the Philippines? Tell us more. In the case of Tarlac, because we have our demonstration farm there, the Department of Agriculture is cooperating with us, and we are also reaching out to them para magkatulungan, lalo na sa pag-promote ng mga sustainable agriculture products na mga na may bintaha talaga ito, na ito ang konsumuhin natin kaysa yung mga produkto ng conventional farming, to encourage more farmers to really shift back into sustainable agriculture practices. So depende din sa lugar, depende sa kung saan, like konkreto nga sa Capas Tarlac, ang Department of Agriculture is very much promoting also of sustainable agriculture Sa practices. Visayas, hindi masyado. Sa Visayas, depende sa LGU. LGU naman. May mga LGUs. Kasi may agriculture local. Yes, oo, kasi localized, decentralized naman. So, we have to reach out to them. We always reach out to them. And there are, of course, na mga officials ng Department of Agriculture who is also very supportive of the advocacy. Ma'am Ana, tanong ko lang po. So, kung ikukumpara siya sa mga traditional fertilizers, would you say na mas effective itong raw materials na ginagawang abono? Oo, mas effective In terms ito. of number of or quantity of production? Sa umpisa, hindi ito makikita. Kasi ang dahilan ay matagal na kasing nabugbog yung
lupa natin ng mga chemical okay. na abono. No? So, kung mag-uumpisa tayo na gumamit ng mga lokal na materials para sa paggawa ng abono, dahan-dahan itong mag-accumulate hanggang in the long term ay hindi mo na kailangan gumamit ng chemical. Napataba na din yung lupa. Hanggang sa mag-adapt na yung Hanggang lupa. mag-adapt yung Ayun. lupa. Maraming salamat po, ma'am, sa pagbabahagi sa amin ng mahalagang impormasyon patungkol sa usapin na ito, Mrs. Shelia Catarata at Miss Ana Olikino Abasolo. Thank you so much, ma'am. po. Maraming salamat. Rise and shine.